Manalangin po tayo, ano? Let's pray. Diyos naming banal, banal, banal. Lumalapit po kami sa inyong harap ngayong gabing ito para humingi ng pagpapala ng biyaya ninyo na kami po ay makapag-aral ng may edupikasyon. Makita po namin ang mga nakalathala dito sa Institute si Calvin at makita namin ito in light of your word. Mas lumaki ang tingin namin sa iyo, mas lumalim ang tingin namin sa mga sarili namin. Makita namin kung anong tinuturo ng salita niyo tungkol sa sense of the divine. Hinihiling namin, aming Ama, na maintindihan namin to. Maging ang korupsyon na dinulot ng kasalanan sa kaalaman namin tungkol sa inyo. Maging produktibo nga po nawa ang pag-aaral namin ngayong gabi regarding dito sa chapters 3 and 4. Bigyan niyo rin po kami ng makabuluhang diskusyon sa mga pag-aaralan po namin. Pinupuri namin kayo, ang kaalaman na binigay nyo at ang kaalaman na nirestore ninyo at ang kaalaman na i-glorify ninyo sa eternidad. Maraming salamat po. Ito lang nangyari dahil sa pamamagitan ni Jesus. Nihiling namin ito sa pangalan ng aming propeta ng mga propeta, ang Panginoong Jesus. Amen. Again, good evening po sa inyo. Last Monday, nagsimula tayo ng pag-aaral sa Institutes of Christian Religion, Book 1, Chapter 1 at Chapter 2. Pinangunahan tayo ni Brother Arvin sa pag-aaral natin dito. So, asa na ba yun? Share ulit natin yung ito yung source material namin. Free naman sa PDF format. So, ilagay ko dito chat natin. At sa link na yan, sa GSM, yan yung pinaka main reference namin. Kasi may ibang mga edition yung Institutes ni Calvin. So, itong edition na to yung pinanggagalingan nitong pag-aaralan natin. So, nasa chapter 1 at 2, natapos yan last Monday na ituro sa atin yung ibig sabihin ng karunungan ay makilala yung Diyos at makilala yung tao, makilala niya yung sarili niya. At ngayon naman, titignan naman natin ay yung knowledge of God sa chapter 3 na ito ay naturally implanted sa isipan ng mga tao. At sa chapter 4 naman, makikita natin na yung knowledge of God na yon ay na-corrupt. Partly by ignorance, hindi talaga natin alam, and partly by malice. May sarili tayong kasalanan kung bakit nako-corrupt yung knowledge of God na ibinigay mismo sa atin. Ayan. So, ito yung pinaka-main sections ng pag-aaralan natin. Chapter 3, the knowledge of God has been implanted in the human mind. May 3 sections yan. Una, yung existence ng Diyos ay universally held belief. Pangalawa, may objection na ang religion daw at paniniwala sa Diyos ay imbento lang ng tao. Sinagot yan ni John Calvin. At section 3, na it is vain to remove that knowledge of God na ibinigay ng Diyos sa tao. Sa chapter 4, corrupted ang knowledge of God. Sa section 1, tinalakay doon na yung knowledge of God na yon ay sinosuppress ng tao. Kumbaga pinipigilan nila. Sa section 2, kapag dinenay natin ang Diyos, tinatawag yun ng Bible na foolishness. Ito'y kamangmangan. At sa section 3, may binigay na warning si Calvin na huwag natin dapat huwag tayo lumilok ng Diyos-Diyosan base sa mga imahinasyon natin. At pang-apat ay yung hypocrisy when it comes sa knowledge ng Diyos. So, hindi ko siya tatalakayin ng sunod-sunod, pero at least ito yung pinaka-main outline galing sa book ni Calvin, sa contents niya. So, simulan po natin ito. So, sa unang section, pinakita ni Calvin na
ang existence ng Diyos, ang tawag dito ay yung sensus divinitatis. Tinatawag yung sense of the divine, na ang tao ay merong pagkakaalam na may Diyos naturally mismo, by virtue of being a man, by virtue of the image of God, by virtue ng general revelation ng Diyos, alam ng lahat ng tao na merong Diyos. At sabi ni Calvin, yung knowledge daw na to ng tao na merong Diyos, ito daw ay paulit-ulit na bumabalik-balik sa kanya. Sometimes daw, it is occasionally enlarges. May time sa buhay ng tao na impress sa kanya na may Diyos. Pero paulit-ulit talaga to na naiisip niya, ini-impress sa kanya. Pero ang purpose nun, kung bakit ibinigay ng Diyos at ini-impress ng Diyos yung existence niya, yung knowledge na existence niya sa mga tao, ay sabi ni Calvin, so that we may be condemned of our conscience when we do not worship God or given themselves, tao, to His service. Kapag hindi doon tayo sumasamba sa Diyos, when we miss worship, at kapag may mga panahon na hindi natin binibigay yung sarili natin sa serbisyo, paglilingkod sa Diyos, ito yung mga panahon na kinokondemn tayo ng conscience natin na merong Diyos. Meron tayong nagawa ng kasalanan. Meron tayong dapat sinamba, hindi natin sinamba. Meron tayong dapat na pinagservisyohan, pero hindi natin pinagservisyohan. Yun yung mga times na na-enlarge yung knowledge of God natin, yung sense of the divine sa isip natin. Yung sabi ni, I believe that's true, ano? Kaya meron tayong sense na may nakalaan talaga dapat na separate na panahon, separate na oras, na itong oras na ito ay para sa Diyos. Alam nyo, magkaiba yan doon sa diwa na ang buong buhay natin ay para sa glorification ng Diyos. Meron talaga na sabi ng scripture, kunyari sa Corinthians, sa Colossians, whatever you do, whether you eat or drink, do so for the glory of God. Meron ganon. Meron tayong daily routine, daily work, daily mundane things that we do, such as eating and drinking. At sabi ng scripture, pwede nating mag-glorify ang Diyos sa pamamagitan ng pagkain, pag-inom, pagtatrabaho, normal na ginagawa. Mga pag-asikaso sa bahay, paghugas ng pinggan, pwede mo mag-glorify yung Diyos. Pero alam nating may kulang. Kahit na alam natin na we do everything for the glory of God, may kulang. Alam nating meron talagang separate time na sa Diyos lang to. That's what we call worship. Na ito ay religious practice. Ito ay may kinalaman sa Bible. Ito ay reading of Bible. Ito ay time of prayer, communion with God. At pag hindi natin nabibigyan ng panahon yung Diyos sa specific consecrated time for God Himself, magkakaroon tayo doon. Isa yan sa mga sinabi ni Calvin na yung sense of the divine ay na-impress sa atin. Parang may kulang. May hindi ako ibinigay na dapat binigay ko. Ganun yun. So, gusto rin qualify ni Calvin na maging sa mga pinaka-uncivilized na tribes. Sila ng mga tribo na malayo sa mga naglalakihang relihiyon. May religion pa rin sila. Even the tribes na tagong-tago, pag natagpuan sila, meron din silang religion. Meron silang sinasamba. Di ba, bago pumunta yung mga Espanyol dito sa Philippines, ano yung mga sinasamba ng mga ninuno natin dito sa Pilipinas, mga anito, mga bathala, mga tribal gods. Meron yung mga iba't ibang mga diyos-diyosan. So, sabi ni Calvin, even yun, yung mga tribes na may mga idols,
Alam nila, may religion sila. Pero bakit sila may religion? How did that happen? Hindi pa sila naabot ng Muslim, hindi pa sila naabot ng Christianity, may religion na sila. Saan galing yon? Sabi ni Calvin, sense of the divine. Merong knowledge yung mga tao sa sarili niya na merong Diyos. Sabi ni Calvin, I quote dito, sabi niya, there never has been from the very first any quarter of the globe, any city, any household, even without religion. This amounts to a tacit confession that a sense of deity is inscribed on any heart. Bawat sulok sa mundo may religion. Bawat sulok sa mga kabayan may religion. Sabi niya, this is a confession na merong in-inscribe yung Diyos sa puso natin na sense of the divine. Di ba maging nung tinawag pa lang ng Diyos, sila Abraham mula sa land of Ur, papunta dun sa land of Canaan, yung mga kamag-anak nila ay merong mga household gods. Pagkakaalala ko si Isaac yata yun. Or si Jacob pala, yung asawa niya si Rachel. No, kinuha niya na si Rachel kay Laban, may bit-bit pa rin na household gods si Rachel. Merong mga pang household, family, religion na nangyayari. Bakit may ganyan? Bakit may mga religion kung saan-saan sa sulok ng mundo? Because there is a sense of the divine. Sensus divinitatis. Kaya sabi ni Calvin, maging yung idolatry ay ebidensya na alam natin na may Diyos. Even idolatry is evidence for that sensus divinitatis. At ang argument pa nga ni Calvin, sabi niya, tayo bilang tao, ma-pride tayo. Ayaw natin ng may mas mataas sa atin. The argument ni Calvin. Ayaw natin ng may mataas. Gusto natin tayo nasa taas palagi. Ayaw natin ng kahit anong bagay, kahit anong nilikha ang above us. Kaya sabi niya, man in his pride will not humble himself to other creatures. Pero bakit may religion? Bakit may idolatry? Sabi niya, bakit tinataas ng tao yung kahoy sa sarili niya? Nang sumasamba sa kahoy, sumasamba sa bato, bakit niya nililift up itong mga creatures, itong mga created? Bakit niya sinasabing mas mataas sa kanya ang bato, mas mataas sa kanya ang kahoy na sinasamba, nililok niya? Sabi niya, ebidensya yon ng sense of the divine. Ma-pride ang tao, ayaw niya ng may mas mataas sa kanya, pero sinamba niya pa rin yung mababa sa kanya. Sinamba niya pa rin yung bato, sinamba niya pa rin yung kahoy. Why? Because that is a strong impression of the sense of the divine. Tapos may mga objections, no? At hindi ito unfamiliar sa atin. Familiar tayo sa mga ganito expression, lalo na sa postmodern world, katulad na generation na meron tayo kung saan may mga nagsasabi na ang religion daw ay imbento lang ng tao. Gawa-gawa lang yung religion na yan, gawa-gawa lang yan ng tao. Ginawa lang yan ng mga tao para takutin yung ibang tao. Ginawa lang yan ng ibang tao para sila'y magka-power dun sa mga mas nasa ilalim nila. Yan ang argument. Religion is man-made. Now, paano nag-respond ang institutes dito? Sabi ni Calvin na he agrees na yes, may mga tao talaga na nag-imbento ng mga false religion. So, ang religion ba ay human invention? In some sense, sabi ni Calvin, yes. Bakit? Kasi may mga totoo naman eh. Alam naman natin eh. Meron talagang mga spiritual scammers. May mga nang-i-scam talaga, ginagamit yung religion para magka-power sila. Ginagamit yung religion para sundin sila ng ibang tao. Ginagamit yung religion para magkapera sila. Ginagamit yung religion para
Di ba, ang dami ng mga religion, even Christian religions, na later naakusahan, may financial fraud, pinagkukuha yung pera, ng scam ng mga tao, may sexual abuse, di ba? Si Kibuli nga, ganun no? May mga human trafficking, may mga ganun. Sabi ni Calvin, I agree, yes. Some religions, pero ang qualifier niya, false religions. Yung false religions daw ay may mga tao na nag-introduce ng fiction sa religion. Pero sabi niya, ito yung caveat niya. Ultimately speaking, ang religion ba ay gawa ng tao? Sabi niya, no. Sabi niya, kasi daw kahit anong panloloko ang gawin ng ibang tao, kung wala yung sense of the divine, walang maloloko. Yung argument niya. Sabi niya, let me put it here. Sabi ni Calvin, but these attempts, yung mga panloloko sa religion, cannot succeed if there is no previous sense of the divine where religious propensities spring. Bakit sila napapaniwala sa mga false religion? Kasi may sense of the divine. Kasi alam nilang may Diyos. Alam nila na meron silang dapat sambahin. Sabi niya, yun yung pinaka-reason kung bakit nabubuo itong mga ganitong klase ng mga deceptions. Of course, that is sin, that is blind leading the blind. Pero even the blind ay may sense of the divine. Kaya sinabi ni Calvin, yun ang argument ni Calvin. At sinabi rin niya na kapag tinatry ng tao na tanggalin yung sense of the divine na yon, it is foolishness. Vanity daw yon. Hindi kaya ng tao na tanggalin yung sense of God. Hindi niya kayang takasan yung reality na may Diyos. Yung knowledge pa lang na yon, hindi niya matatakasan yon. Hindi niya kayang gawin yon. Sabi niya, for the world labors as much as it can to shake off all knowledge of God and corrupts His worship in innumerable ways. Mamaya titignan natin ano yung itsura nung ganon. No? Pero, anong ginagawa ng tao in his sinfulness? Ang ginagawa niya, sinishake off niya. Ayaw niya nung knowledge of God na yon. The hardness of heart by sinful men despises the knowledge of God. Dahil sa pagkamakasalanan natin, ayaw natin nung sense na yon. And man wants that sense of the divine to be removed in our minds. But this is our dilemma. We cannot. Hindi natin kayang i-remove iyon. Di ba? Ano yan? It's a normal Christian experience. Kapag meron kang mga willful sins, pag meron kang mga kasalanan na desidido kang gagawin, ang unang-unang gagawin mo ay tatanggalin mo ang lahat ng nagpapaalala sa iyo sa Diyos. Bilang mananampalataya, you have experienced that sa mga willful sins natin. Alam natin yon. Bigla mo tatanggalin yung Bible mo sa phone mo. Biglang i-off mo yung chat ninyo ng mga believers, ng mga Christians. Yung iba hindi na nire-replyan, yung mga spiritual conversations, ayaw niyang makakita kapag nag-i-scroll ka ng reels, kapag may Paul Washer doon, o kung sino mang Christian, ayaw mong basahin, ayaw mong pakinggan. Inaalis natin yung sense of the divine. Anything that reminds us nung sense of the divine, alam natin yan, alam mo yan, o hindi natin pwede itanggi yan, di ba? We know that. Yun yung hardness of heart ng tao na gusto niyang tanggalin yung Diyos, yung knowledge of ng Diyos dahil sa kanyang sinfulness. Pero sabi ni Calvin, yun yung nagpapa-worse sa atin. Mas lumalala ang tao kapag mas inaalis na yung sense of the divine na yon.
Actually, kinote niya si Plato. Yung philosopher na si Plato. Sabi, according kasi kay Plato, yung chief good daw, yung pinakakabutihan ng isang tao, ay maging kamukha siya ng Diyos. Ang ibig sabihin, makilala niya yung Diyos at maging matransform siya sa likeness ng Diyos. At kinote ni Calvin yun, but because that's a biblical idea, biblical truth, we become what we worship. We become more like God when we meditate and contemplate on God. Sinabi sa Corinthians, beholding His glory, we become transformed day by day to His image and likeness. So may truth doon. Pero kaya sinabi ni Calvin yon dahil gusto niya ipin yung point na kapag tinanggal natin yung sense of the divine, it will make us worse. Kung paano, we will become better men and better women kapag mas kilala natin yung Diyos. We will become more sanctified men and more sanctified women kapag mas nakikilala natin yung Diyos, mas natatransform tayo sa likeness ni Christ. Pero ang point niya is on the other end. Ang sabi niya, pag mas inaalis yung sense of the divine, pag inaalis yung idea ng Diyos, ayaw kong maalala yung knowledge ng Diyos. Sabi niya, it will make men worse and worse. At hindi ba totoo yan? Hindi ba totoo yan? Sa mga na secularized countries katulad ng West at US, kung saan tinatanggal nila yung prayer, tinatanggal nila yung religion, tinatanggal nila yung mga ganyang truth sa mga schools nila. Sa bahay, pangalawa sa school. Hindi ba mas lumalala? Hindi ba mas nagiging worse? Mas nagiging worse yung walang idea ng Diyos. Palagi nilang tinatanong, ano bang mawawala kung di tayo maniniwala sa Diyos? Malaki. Your sense of morality, your sense of purpose, your sense of knowing yourself. Ang laki ng mawawala. Hindi totoo, walang mawawala. Kasi yung foundation, yung pinag-uusapan. Anong reason mo kung bakit you will try to live according to a standard of morality? Why? If there is no God, everything is permissible. Kung walang Diyos, bakit bawal pumatay? Kung walang Diyos, bakit bawal mang-rape? Kung walang Diyos, bakit bawal ang pedophilia? Kung walang Diyos, bakit bawal ang mang-scam? Bakit mali ang scam? Kung walang Diyos, bakit bawal ang gang rape? Bakit bawal pumatay ng bata? Bakit bawal ang magnakaw sa bangko? Bakit bawal ang manloko? Bakit bawal ang maraming bagay kung wala namang Diyos? Kaya yan yung idea ni Calvin. It will make us worse. Hindi totoo na kapag ni-remove yung sense of God, ay okay lang tayo. Palagi ko naaalala yung may isang college student na nagtanong kay Ravi Zacharias. So I know may issue kay Ravi Zacharias, pero that's another topic. Pero sabi nung college student, what's wrong kung walang absolute morality? Hindi naman tayo magpapatayan na lang bigla eh. Atheist. Sabi niya, ano bang iniisip niyo kayong mga religious? Pag naging atheist yung mga tao, hindi naman tayo biglang magiging animal. Hindi naman ganun eh. At ang sabi ng apologist sa kanya ang response, do you lock your doors at night? Naglalak ka ba ng pinto kapag gabi? Kasi itong atheist na to ay masyadong unrealistic. Iniisip niya, walang masamang mangyayari.
Hindi masamang mangyari kapag walang batas, kapag walang moral absolute. Pero even sa era, sa panahon, sa neighborhood, kung saan may pinapatupad na absolute morality, ay may magnanakaw pa sa bahay mo, paano kung wala? Paano kung wala? It's such a powerful apologetic. Do you lock your doors at night? Do you really believe what you're saying? Talaga ba naniniwala ka walang mangyayaring masama kapag walang absolute morality na nanggagaling sa existence ng Diyos? Foolishness. Di ba yun yung this is a fictional movie lang, yung ano ba yung movie na yun? Yung may 24 hours na pwedeng magpatayan. Kalimutan ko yung pangalan. Purge, yan, The Purge. And, movie lang yan, fiction lang yan. 24 hours, walang batas. All hell will break loose. Yan yung sinasabi ni Calvin. Kapag wala yung sense of God, it will make men worse and worse and worse. Hindi totoong okay lang. I do not believe that secularist lie na kapag walang religion, pag inalis mo yung sense of God, magiging okay din ang lahat. Huwag kayo mag-alala. Walang mawawala kung walang religion. That's a lie. Kasi nungalingan iyon. So now, let's move on dun sa corrupted knowledge of God. Merong ako na yung nag-organize niyan, pero hindi magkakasunod yan kay Calvin sa chapter 4. Pero dito sa chapter 4, mayroong 3 binigay si Calvin. Mas in-impress niya yung superstition, number 2, saka hypocrisy, number 3. Yung atheism, parang mabilis niya lang yung sinabi. Hindi ginamit ni Calvin yung word na atheism, pero yung sense lang ng atheism. So ito yung 3 mangyayari kapag corrupted yung knowledge ng Diyos sa tao. Number 1, alam natin may Diyos, pero nangyayari na sa panahon natin ay may nagde-deny sa pagka-Diyos ng Diyos. Dine-deny yung pagka-Diyos ng Diyos. Alam natin yan sa Psalm 14, 153, verse 1, so kung saan sinabi, the fool says in his heart, there is no God. Ang mangmang, sinasabi niya sa puso niya na walang Diyos. So, maging sa panahon pala ng Israel, meron ng atheist, no? Pero yung atheist na yon ay isang inward atheist. Isang sa puso niya lang sinasabi niya, hindi sa labas. Hindi niya publicly sinasabi, there is no God. So, the fool says in his heart, there is no God. At sabi ng scripture, moral foolishness. Ito daw yung nagsusuppress ng light of nature. Ito daw yung pinipigilan nila yung alam nila. Yung light of nature, yun yung sense of the divine. Thus, stupefying themselves, making themselves fools. Sabi nga ni Calvin, itong mga ganitong idea na sinasabing walang Diyos, ang ginagawa nito, ninanakawan ang Diyos ng glory. Dahil ang Diyos ay justice. Just. At siya ay Diyos ng providence. Kapag sinabi ng tao na walang Diyos, sinasabi nila na walang hustisya. Lahat ng hustisyang nangyari hindi galing sa Diyos. Lahat ng buong providensya yung pag-govern sa buong kasaysayan, pag-govern sa lahat ng bansa, pag-govern sa lahat ng pangyayari. By chance lang. Chance lang yon. Sabi ni Calvin, that is grabbing God of His glory. Kapag may nagsabi na walang Diyos, ninanakawan nila yung Diyos ng kaluwalhatian. Kaya ang punishment ng Diyos sa mga nagsasabing walang Diyos, alam niyo yung punishment ng Diyos sa kanila? God will give them up to their own hearts.
ang ginagawa ng Diyos, mas lalong pinapatigas yung puso nila. Mas lalo silang nabubulag. Alam natin yan. Yan yung sinabi ng scripture. God gives them up. Bakit? They did not honor Him as God. Pangalawa, superstition. Kapag sinabi ni Calvin na superstition, ang ibig niya sabihin ay gawa-gawang religion. Hindi yung Filipino context natin na superstition na ang ibig sabihin ay may pamahiin lang sa mga paniniwala lang. Ayan, kunyari, nuno, huwag magsimula, magtabi-tabi po kapag umiihi sa gubat, or huwag magwawalis ng gabi, huwag mag-uwi ng pagkain sa lamay, ayan, mga ganyan, mga pamahiin. Hindi yun yung ibig sabihin ni Calvin sa superstition. Ang ibig sabihin ni Calvin sa superstition ay gawa-gawang religion. Superstitious worship, superstitious God. Gumagawa ang tao ng sarili niyang itsura na Diyos. Fashioning God. Kung ano yung gusto niya. Yan yung tinatawag ni Calvin na superstitious religion. Yan. So, ang sabi ni Calvin sa superstitious religion, yan daw ay galing sa pride ng tao at sa vanity ng tao. Dapat, tayo bilang tao, mas mataas sa atin ng Diyos. Dapat tayo umakyat. Kailangan abutin natin yung kaluwalhatian, kadakilaan ng Diyos. Kailangan umakyat tayo at masilaw tayo at mamangha tayo sa kataasan ng Diyos. Ganun yung dapat. Yun yung normal. Yun yung supposed to be. Tumingala tayo, akyatin natin, at mamangha tayo, hindi natin kayang abutin yung dulo. Ganun yung normal na sense of religion. Pero ito daw, superstition, sabi ni Calvin, hindi natin inakyat yung Diyos. Yung Diyos daw, binababa natin sa sarili nating standard. Instead of ascending, we pull down God to our own level. Kaya lahat ng superstitious religion, lahat ng religion na gawa-gawa ng tao, ayan ay religion kung saan ang Diyos nila ay parang tao. Parang creature. Kaya sabi niya, this is foolish. Romans chapter 1, verse 22. So, check natin yung Romans 1:22. Claiming themselves to be wise, they become fools. Bakit? Because they worship creatures more than the Creator. Ang tingin nila sa Creator ay parang nilikha. Binababa yung Diyos. They're trying to fashion God according to their imaginations. Kaya may kinote ko dito yung sabi ni Calvin kasi very true. Yung sinabi niya. Sabi niya, superstition with its false glosses mocks God while it tries to please Him. Grabe, no? Grabing contradiction, no? Hinahamak nila yung Diyos habang sinusubukan nilang purihin yung Diyos. Minamak nila yung Diyos habang tinatry nilang purihin yung Diyos. We see this sa sa Israel. Sa Israel, nung lumabas sila sa Egypt, kagagaling lang ng Egypt, nahati yung Red Sea, dumaan sila sa Red Sea, namatay yung mga taga-Egypt, pumunta sila sa Mount Sinai. Si Moses umakyat sa Mount Sinai, binigay sa kanya yung tablets ng stone. Tablets of stone, ng commandment. At pagbaba niya, anong ginagawa ng mga Israelita? Nag-worship sila ng gintong baka, golden calf. Pero alam nyo ba na yung golden calf na wini-worship nila ay iniisip nila si Yahweh.
Hindi sila nag-worship ng ibang Diyos. Ang wino-worship nila ay yung Diyos na nagpalaya sa kanila mula sa Egypt. Pero gusto nila ng image. Gusto nila ng itsura. Meron silang makikitang i-worship nila. Superstitious worship yon. Nung nasa Bulacan kami, may nagtanong sa akin doon na member, sabi niya, bakit golden calf yung itsura nung nililok nila? Ang answer doon ay dahil yun yung kinasanayan nila sa Egypt. Nasanay sila sa Egypt na merong nakikitang Diyos. Superstitious God. Egypt, daming God sa Egypt. Kaya paglabas nila ng Egypt, si Yahweh yung Diyos na iniisip nila, pero gusto nila may itsura. Itsurang baka si Yahweh. That is superstition. Binababa yung Diyos sa creature level. Tinatry nilang i-please si Yahweh, tinatry nilang i-please ang Diyos, pero at the same time, minamak nila yung Diyos. Bakit? Kasi binaba nila sa level nila. Sabi ni Rene Calvin, superstitious worship is merely the adoration of whatever we like. Parang clay yung Diyos. Wino-worship natin yung kung ano lang talaga yung gusto natin. Kung ano yung gusto natin sa Kanya, sa panahon natin, yung love, love, love na Diyos. Ayaw nila ng Diyos na may justice. Ayaw nila ng Diyos na may holiness, triple holiness. Ayaw nila ng Diyos na nagre-rebuke, nagko-correct, na strong na Diyos. Ang gusto nila ay malambot na Diyos. Gusto nila maawain, mapagmahal na hindi tough love, soft love. That is the same. Superstitious worship, superstitious religion. Ibig sabihin, gusto ko ng Diyos na okay sa akin. Gusto ko ng Diyos na acceptable sa akin. Kaya sabi ni Calvin, wala daw difference kung isa yung superstitious God na ginagawa or plurality, marami. Kasi pareho lang daw yun. Anong tawag doon? Ay idol. Yun ay idolatry. And lastly and finally, ito yung final. Kapag na-corrupt yung knowledge ng Diyos, di ba, una, atheism, tatangging may Diyos. Pangalawa, superstition, gagawa ng sariling Diyos. Pangatlo naman na mangyayari kapag dahil sa corruption ng knowledge of God sa atin, hypocrisy. Ito naman, pwedeng true religion. Pwedeng nasa true church ka. Pwedeng nasa true local church. Faithful local church. Pero, ginagawa nila yon out of hypocrisy. Now, I need to define again. Ang ibig sabihin ni Calvin ng hypocrisy ay outward lang. Outward, nagko-comply sa religion, pero inward, ayaw niya sa Diyos. Yan yung ibig sabihin ng hypocrisy. Kapag may corrupted yung knowledge ng tao, sabi ni Calvin, magpapakita ng sense ng religious observance while they defile themselves with every kind of vice. Maalala natin ng medieval period at maging yung pre-Reformation period. Kaya galit na galit si Martin Luther dahil yung mga kapwa niya monk, kapwa niya mga pari, bawal sila mag-asawa, di ba? Pero punta ng punta sa prostitute yung mga kasamahan niyang monk. Sipin niyo yun, bawal sila mag-asawa, kinoconsecrate nila yung sarili nila pagdating sa monastery, pero paglabas nila doon, anong ginagawa nila? Prostitution, simony, lahat ng uri ng vices ginagawa nila. Pero pag Sunday, haharap sila sa mga tao, haharap sila sa gathering nila na outwardly nagko-comply sa religious observance. Yan yung hypocrisy. Alam niyo, may nangyari yan sa Book of Proverbs, adulterous woman. Hanapin natin.
Nung una kong nabasa to, nag-click agad sa akin. Aha! Ito talaga ay hypocrisy. Hypocrisy ito. Sa Proverbs chapter 7, ay ilagay ko dito sa sa chat box. I have paid my vows. Ayan. Ito, i-share ko dito ha. I-share screen ko na lang. Ayan. Para mas kita. Ayan. So ito, Proverbs 7 to. Ang context nito ay warning against adulterous woman. So ang dinedescribe dito, yung adulterous woman, kinakausap niya yung young man. Kinakausap niya yung anak ng author. So sabi dito sa verse 14, simulan natin sa verse 10. Then out came a woman to meet him, yung young man, dressed like a prostitute with crafty intent. 13, she took hold of him and kissed him. And with a brazen face, she said, ito yung hypocrisy. Dahil with a brazen face, sinabi niya dun sa young man, today I have fulfilled my vows. And I have food from my fellowship offering at home. Anong ibig sabihin na itong verse 14? Nagawa ko na yung religious duties ko. Nakapag-offer na ako sa Diyos. May offering na ako sa Diyos. Nagawa ko na yung oath ko, yung vow ko sa Diyos. Kaya nung sabi ng adulterous woman, so I came out to meet you, and I look for you and have found you. 18, come, let's drink deeply of love till morning. My husband is not at home. Isipin niyo yan. Ito, isa sa mga prime examples ng hypocrisy. Sabi niya, nagawa ko na yung church duties ko. Nagawa ko na. Yung church, nagawa ko na yan. Temple, nagawa ko na yan. Tapos na. Therefore, mag-adultery na tayo. Hypocrisy. Yun yung sinasabi ni Calvin. Dahil na-corrupt yung knowledge of God, sobrang corrupted yung knowledge of God to the point na ang ginagawa na lang ng tao, binibigay na lang nila yung gusto ng Diyos outwardly para manahimik yung Diyos. That's it. Grabe, no? Ganun yun. Diyos, gusto mo ganito, gusto mo bigyan kitang ganito, ayan na, hayaan mo na ako. Hayaan mo ako sa sarili ko. Gagawin ko yung gusto ko, bibigay ko yung gusto mo, tapos hayaan mo ako sa sarili ko. Yan ang hypocrisy. Yan yung corruption ng knowledge ng Diyos sa tao. Yan yung nangyayari. Kaya very ironic ulit. Di ba ironic na yung superstition? They mock God while trying to please Him. Pero ito ay ironic din. Sabi ni Calvin sa hypocrisy. Sabi ni Calvin dito, yet hypocrites would feign by no means of tortuous windings make a show of being near to God at the very time they are fleeing from Him. Kung yung superstition, minamak nila yung Diyos habang piniplease yung Diyos. Very ironic. Ang hypocrites naman, nagpapakita sila that they are near God while they are trying to flee from God. Ang ginagawa nila, pinapakita nila na malapit sila sa Diyos habang tumatakbo sila palayo sa Diyos. Ganun yan nangyayari. So, very interesting, very saddening na yung knowledge of God ay na-corrupt in these ways. So, summarize lang natin, summary ng chapter 3 at chapter 4.
Ito yung tatlong summary. Number 1, lahat ng tao alam na may Diyos. Walang hindi nakakaalam na may Diyos. Number 2, dahil sa kasalanan, yung knowledge ng Diyos ay na-corrupt. At number 3, paano napapakita yung corruption na yon? Una, by atheism. Pangalawa, superstitious religion. At number 3, hypocritical religion. So, hypocritical religion, alam natin yan kasi Roman Catholic country tayo eh. May mga pupunta sa Nazareno, may bit-bit na red horse. Hindi ko alam kung conscience nila, alam nilang mali yan or what, na maglasing. Pero isipin yan, habang nandun, nagiinuman habang nandun. Habang sinasabi lang malapit kami sa Diyos pero ginagawa namin yung gusto namin. Yung mga nagpapapako sa krus, ginagawa nila after. So, pero ayokong tapusin yon. So, meron lang ako na gusto ko mag-meditate tayo sa gospel. Meditate natin yung gospel. Hindi ko alam kung sasabihin to ni Calvin later on, pero let us meditate on it. Na si Jesus, sa prophetic office niya, yan ang goal niya. Diba, may threefold office si Jesus, prophet, priest, at king. Sa kanyang pagiging prophet, ang role ni Jesus ay i-restore yung knowledge of God. Itama yung pagkakakilala natin sa Diyos. Magkaroon tayo ng new heart. Naggusto na natin yung knowledge ng Diyos. Ayaw na natin siyang isuppress. Gusto na nating mas makilala pa yung Diyos. But grow in the grace and knowledge of Jesus Christ, sa 2 Peter. Sinabi ni Apostle Paul sa Philippians chapter 4, that I may know Him. Everything is dung compared to the knowledge of Christ. Yan yung ginawa ni Jesus eh. Kapag nagliligtas si Jesus, nire-restore niya yung corrupted knowledge natin. Nire-redeem niya yung corrupted knowledge natin. Sinesave niya tayo from atheism, sinesave niya tayo for superstitious religion, sinesave niya tayo from hypocrisy. Ang gusto na natin ay true knowledge of God. So may mga nilist lang ako ng mga text sa high priestly prayer ni Jesus sa John chapter 17. John 17 verse 3. And this is eternal life. Anong sabi ni Jesus? That they may know you, Father, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. Ano daw eternal life? Makilala yung Diyos. Ano yun? True knowledge of God. Ang salvation is having the true knowledge of God. Yun yung gospel. Ituro niya sa atin kung sino yung tunay na Diyos. Bigyan niya tayo ng puso para dun sa kaalaman sa tunay na Diyos. Kaya sabi niya sa verse 6, I have revealed you to those whom you have given me out of the world. Anong goal ni Jesus? Ipakilala ang Ama. Sa verse 26, I made known to them your name, and I will continue to make it known. Ano yun? Nag-save ako ng mga tao at magse-save ako ng mga tao pa. That the love which you have loved me may be in them and I in them. So, ito ang kasaklapan ng kasalanan, that our knowledge of God have been corrupted, pero ito yung glory ng gospel na nirestore ng Diyos. Yung puso't isipan, buong pagkatao ng isang makasalanan na dati ayaw sa Diyos, ngayon gusto niya nang makilala yung Diyos. Never ending. Magkausap kami ni Mama Vicky nung Sunday, yun yung gospel promise na binigay ko sa kanya. Dahil si Mama Vicky, ang gusto niya talaga, mas makilala pa yung Diyos. Gusto niya na lumago pa yung kaalaman niya tungkol sa Diyos. Pero nahihinder si Mama Vicky ng kanyang old age na nang hihinayang siya, napanghinaan siya ng loob kasi may nakakalimutan siya, madali siya makalimot. At yun yung comfort dahil sa eternity,
bibigyan tayo ng Diyos. Dahil kay Jesus, bibigyan tayo ng Diyos ng isipan na glorified. Ngayon, mag-grow ni knowledge natin at sa eternity, wala nang malabo. Malinaw na lahat. Pinagpasalamat namin sa Panginoon yon. That in eternity, we will eternally, never ending, always progressing, ever clear, na mas makikilala ng lalo, ng lalo, ng lalo, ng lalo, na mas malaki, ng mas malaki, ng mas malaki, yung Diyos. Infinite. Sabi ko kay Ma'am Vicky, ngayon, may masasatisfy na yung hunger natin, pero yung consummation nun sa eternity. Yung hunger for the knowledge of God. Salamat sa ginawa ng Panginoong Jesus dahil maging ang corruption ng knowledge of God ay merong salvation. So, dyan po nagtatapos yung natin, no? Maikling chapter 3 sa chapter 4 ng ating series, Institutes of Christian Religion. Next.